10 taon akong naging martir. Ibinigay ko ang lahat, ang aking kabataan, pawis at dangal para sa pamilyang akala ko ay akin. Pero sa isang gabi, itinapon ako sa lansangan na parang basurang may amoy ng gisa. Habang nagpapakasasa si Kenji sa kandungan ng iba, isinumpa ko. Hindi ako mananatiling talunan. Magsisimula ang aking muling pagsilang sa gitna ng unos. Sino ang tatawa sa huli? Huwag kang mag-alala, ma. Lalagdaan niya rin ang mga papeles na ito. Saan naman siya pupunta kung wala na siya sa pamamahay na ito? Wala siyang pera, wala siyang pamilya. Para siyang asong gala na ako lang ang nagpapakain. Ang boses na yon, ang boses ni Kenji na dati ay puno ng tamis at pangako, ay tila isang malamig na talim na bumaon sa likuran ni Teresa. Nakatayo siya sa loob ng madilim na kusina. Tanging ang maliit na ilaw sa ibabaw ng kalan ang nagbibigay ng liwanag. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang sandok. Maingat na tinitimplahan ang paboritong adobo ng kanyang asawa. Iyon ang kanilang ika-10 anibersaryo at sa loob ng 3 oras, tiniis niya ang init ng apoy at ang pagod ng likod para lamang maihanda ang pinakamasarap na hapunan para sa lalaking itinuring niyang mundo. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Kenji mula sa kabilang silid ay tila lason na unti-unting pumapatay sa kanyang diwa. Narinig niya ang mahinang tawa ni Doña Aurora, ang kanyang biyenan na kailanman ay hindi siya tinanggap bilang kapantay. Mabuti naman at natauhan ka na rin, anak. Hindi ka na isang hamak na empleyado lang. Isa ka na ngayong matagumpay na direktor. Hindi mo na kailangan ng isang asawang amoy gisa at mukhang katulong. Tingnan mo ang mga kamay niya, Kenji. Ang kalyo ay hindi kailanman magiging bagay sa mga mamahaling singsing na kaya mo nang ibigay sa isang babaeng may antas. Dahan-dahang nanghina ang pagkakahawak ni Teresa sa sandok. Ang bango ng bawang at tuyo na kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng ligaya ay biglang naging amoy ng pagkabulok. Tiningnan niya ang kanyang sariling mga kamay sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang mga daliring dati ay malambot, ngayon ay magaspang na dahil sa araw-araw na paglalaba ng mga damit ni na Kenji at Aurora, paglilinis ng bawat sulok ng mansyon at pagluluto ng bawat putahing hinihiling nila. Ang bawat sugat at paso sa kanyang balat ay mga medalya sana ng kanyang sakripisyo, ngunit sa paningin ng mga taong pinaglingkuran niya, iyon ay mga marka lamang ng pagiging mababang uri. Ang sandok ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri at lumubog sa loob ng palayok ng walang ingay. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagay na gumuho ng mas malakas pa sa anumang pagsabog. Ang kanyang hininga ay naging mababaw, tila kinakapos ng hangin ang kanyang baga. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang matinding hapdi, isang paalala na ang lahat ng kanyang pagtitiis ay nauwi lamang sa ganito. Isang basurang itatapon matapos pakinabangan. Dahan-dahan siyang humakbang palabas ng kusina, ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga. Sa sala, nakita niya si Kenji na nakaupo sa kanyang paboritong silya. Suot ang isang mamahaling suit na binili ni Teresa gamit ang kanyang naipong pera mula sa pagtitinda ng mga kakanin sa palengke ng palihim. Sa tabi nito ay si Doña Aurora na may hawak na baso ng alak. Ang mukha ay puno ng pangungutya habang nakatingin sa mga papeles na nakalatag sa mesa. Nang mapansin nila ang presensya ni Teresa, walang bakas ng gulat o pagsisisi sa mga mata ni Kenji. Tumingin lamang siya ng diretso. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Narinig mo na rin naman, Teresa. Ayaw ko nang magpaligoy-ligoy pa. Pirmahan mo na ito. Iiwan mo ang bahay na ito ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Binigyan kita ng sapat na pera para sa ilang linggong matitirhan sa labas. Pagkatapos noon, ikaw na ang bahala sa buhay mo. Hindi nakaimik si Teresa. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng libo-libong tinik. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang hustisya para sa 10 taon niyang pagiging martir.
Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang mainit na luha na tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang bawat patak ay tila isang sumbat sa kanyang sarili. Dahil sa sobrang pagmamahal, nakalimutan niyang magtira para sa kanyang sariling dangal. Lalong naging malupit ang tinig ni Doña Aurora. Ano pang hinihintay mo? Kunin mo na ang mga gamit mo at lumayas ka na. Dadating na ang aming bisita, si Valerie. Ayaw naming makakita siya ng dumi sa loob ng bahay na ito. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa kalangitan sa labas, kasunod ng malakas na kulog na yumanig sa buong mansyon. Ngunit para kay Teresa, ang bagyong nagaganap sa labas ay wala pang kalahati ng unos na sumisira sa kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Kenji sa huling pagkakataon, umaasang makakakita ng kahit katiting na awa, ngunit ang nakita niya lang ay ang pag-iwas ng tingin nito. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing pait ng apdo at kasing talim ng kidlat. Ganito na lang ba ang lahat? Pagkatapos ng 10 taong pag-aalay ng buhay, ang halaga ko ba ay mas mababa pa sa duming pinalis sa sahig? Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit ako pa ang naiwan na basang-basa at nanginginig sa ilalim ng ulan? Ang pinto ng mansyon ay bumukas at ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Tila isang babala na ang kanyang paghihirap ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat patak ng ulan ay tila milyon-milyong karayom na tumutusok sa balat ni Teresa. Basang-basa ang kanyang manipis na blusa, dumidikit sa kanyang nanginginig na katawan habang hila-hila niya ang isang lumang maleta, ang tanging naiwang saksi ng kanyang 10 taong pagsasama kay Kenji. Sa bawat hakbang niya palayo sa mansyong itinuring niyang tahanan, tila mas lalong bumibigat ang bawat hininga niya. Ang dilim ng gabi ay naging kuta ng kanyang mga hikbi na pilit niyang sinusupil upang hindi lamunin ang ganap na kawalan ng pag-asa. Huminto siya sa ilalim ng isang madilim na tulay kung saan ang ugong ng mga sasakyang dumadaan sa itaas ay nagsisilbing malungkot na oyaye sa kanyang pag-iisa. Doon, sa gitna ng amoy ng luma at basang semento, napaupo siya sa kanyang maleta. Tumingin siya sa kanyang mga palad na nanginginig sa lamig. Tila bumalik ang kanyang gunita noong mga unang taon nila ni Kenji, noong wala pa itong kahit na anong ari-arian kundi ang ambisyon nito. Tanda niya pa kung paano siya nagtrabaho sa 2 kumpanya bilang janitress sa umaga at tagahugas ng pinggan sa gabi para lamang matustusan ang pag-aaral nito. Naalala niya ang hapdi sa kanyang braso nang magbenta siya ng dugo sa ospital para lamang may maibili ng unang suit si Kenji para sa kanyang job interview. Ang bawat tagumpay ni Kenji ay itinayo sa ibabaw ng kanyang mga sakripisyo. Ngunit bakit sa huli, ang pundasyong binuo niya ay siya ring naging libingan ng kanyang kaligayahan? Isang mahinang tinig ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Ija, bakit ka nandito sa gitna ng ulan? Delikado rito. Napaangat ang tingin ni Teresa at nakita ang isang matandang babae na may hawak na kupas na payong. Si Aling Tiago ang may-ari ng maliit na karinderya na madalas niyang madaanan noong nagtatrabaho pa siya sa palengke. Ang mukha ng matanda ay puno ng mga kulubot ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng init na matagal nang hindi naramdaman ni Teresa mula sa kanyang sariling pamilya. Hindi nakasagot si Teresa. Tanging ang pag-alog lamang ng kanyang mga balikat ang nagpakita ng kanyang nadaramda. Inakay siya ni Aling Tiago patungo sa isang maliit na pwesto sa gilid ng kalsada. Doon, ang amoy ng nagigisa ng bawang at mainit na sabaw ay tila isang yakap na unti-unting nagpapakalma sa kanyang nanginginig na kalamnan. Inilapag ng matanda ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa harap niya. Kainin mo ito, Hija. Ang tiyan na walang laman ay lalong nagpapabigat sa puso. Malumanay na sabi ni Aling Tiago habang hinahaplos ang likod ni Teresa. Sa unang subo ng lugaw,
Naramdaman ni Teresa ang unti-unting pagdaloy ng init sa kanyang katawan. Iyon ay isang simpleng pagkain, ngunit para sa kanya, iyon ang unang pagkakataong naramdaman niyang muli siyang naging tao matapos siyang tratuhin na parang basura ng mga taong pinakamahalaga sa kanya. Habang ngumunguya, isang butil ng luha ang pumatak sa loob ng mangkok. Ang tamis ng pagkalinga at ang pait ng kanyang sinapit ay nagsama sa isang lasa na kailanman ay hindi niya malilimutan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang marinig niya ang mahinang huni at pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng bulsa ng kanyang basang blusa. Sa gitna ng pagkagulat, kinuha niya ito at nakitang may isang hindi kilalang numero na tumatawag. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinasagot ang tawag. Hello? Ito ba si Teresa? Mula ito sa San Jose Medical Center. May isang pasyente kaming dinala rito. Isang matandang babae na kanina pa binabanggit ang pangalan mo. Sinasabi niyang siya ang iyong ina, si Maria. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Teresa. Ang kanyang ina? Ang inang akala niya ay matagal nang pumanaw dahil sa mga kasinungalingang itinanim sa kanya ni Doña Aurora noong bago pa lamang sila magsama ni Kenji. Isang panibagong sugat ang tila binuksan sa kanyang puso, ngunit kasabay nito ay isang matinding katanungan na nagpabilis sa tibok ng kanyang dibdib. Bakit ngayon lang siya lumitaw? At bakit ang mga taong pinagkakatiwalaan ko ang siyang nagnakaw sa akin ng pagkakataong makasama ang sarili kong dugo? At laman, lumingon si Teresa sa dilim ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon sa gitna ng pighati. Alam niyang hindi na siya pwedeng bumalik sa dati dahil ang bawat lihim na nabubunyag ay isang hakbang patungo sa katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa loob ng maliit at masikip na silid sa likod ng karinderya ni Aling Tiago, dahan-dahan kong inilabas ang isang kalawingang susi mula sa aking bulsa. Ito ang susing kanina ko pa kinakapa, ang tanging bagay na nadala ko mula sa madilim na sulok ng mansyon bago ako tuluyang itinaboy. Malamig ang bakal nito sa aking palad, tila isang piping saksi sa lahat ng aking pinagdaanan. Inilapit ko ang luma at punit-punit na maleta sa aking tabi at binuksan ang isang maliit na baul na gawa sa nara na matagal ko nang itinatago. Dahan-dahang bumukas ang takip ng baul, naglalabas ng amoy ng lumang papel at alikabok na tila nagdadala sa akin sa isang panahon kung saan hindi ko pa kilala ang sakit. Sa loob nito, nakita ko ang mga notebook na may naninilaw ng mga pahina. Ang mga recipe ng aking ama, ang bawat salita ay isinulat niya ng may pagmamahal, mga sikreto ng pagluluto na naging sandigan ng aming maliit na pamilya bago siya kinuha ng tadhana. Hinaplos ko ang mga pahina at sa bawat haplos, naramdaman ko ang muling pagkabuhay ng isang bahagi ng aking pagkatao na matagal ko nang ibinaon para lamang maging perpektong asawa ni Kenji. Teresa Hija, baka gusto mong tumulong muna rito sa labas para malibang ka. Tawag ni Aling Tiago mula sa kusina. Pinunasan ko ang aking mga mata at tumayo. Isinantabi ko muna ang aking pighati at hinarap ang nagbabagang kalan. Doon, sa gitna ng usok at init, nagsimula akong maghiwa ng mga sangkap. Sa bawat pagbagsak ng kutsilyo sa sahig na kahoy, tila itinatapon ko ang bawat masasakit na salitang binitawan ni Kenji at Doña Aurora. Ang pagluluto ay naging aking dasal. Ang bawat paghalo sa kawali ay isang panata na hindi ako susuko. Ngunit ang katahimikan ng aking pagtatrabaho ay muling nayanig nang mapalingon ako sa maliit at maingay na telebisyon sa sulok ng karinderya. Nakita ko ang mukha ni Kenji. Nakasuot siya ng isang mamahaling tuksido, nakangiti sa harap ng mga kamera habang hawak ang isang tropeyo. Katabi niya si Valerie na kumikinang sa kanyang pulang gown, tila isang reyna na nakatuntong sa aking mga guho.
Sinabi ng reporter na si Kenji ang itinuturing na Man of the Year dahil sa mabilis na pag-unlad ng kanyang kumpanya. Naramdaman ko ang pait sa aking lalamunan habang ako ay nagkuskos ng sahig at naglilinis ng mga maruming pinggan para sa ilang barya. Siya ay nagpapakasasa sa karangyaan na ako ang nagtanim. Ang kanyang tagumpay ay nakatayo sa aking mga sakripisyo, ngunit ni isang sulyap ng pagkilala ay wala siyang ibinigay. Sa halip, itinapon niya ako na parang isang basahan matapos punasan ang kanyang mga maruming paa. "Huwag mong tingnan, Hija. Ang ningning na galing sa masama ay mabilis ding maglalaho," bulong ni Aling Tiago habang pinapatay ang telebisyon. Tumango ako, ngunit sa loob ko, may isang apoy na nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi galing sa galit, kundi sa isang matinding pagnanais na patunayan na ang pusong ninakawan ay marunong ding bumangon. Kinabukasan, habang inihahanda ko ang aking espesyal na putahe gamit ang recipe ng aking ama, isang kakaibang luto ng mekado na may halong pagmamahal at pangarap. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng karinderya. Bumaba ang isang lalaking may tindig, nakasuot ng malinis na barong patagalog, at may dalang aura ng awtoridad. Pumasok siya sa loob, tila hindi alintana ang init at ang payak na kapaligiran. Tumingin siya sa paligid hanggang sa magtagpo ang aming mga mata. Nilapitan niya ang counter kung saan ako naghahanda ng mga order. "Sino ang nagluto ng putahing ito?" tanong niya. Ang kanyang boses ay malalim at seryoso habang itinuturo ang mangkok ng mekado na kararating lang sa mesa ng isang suki. Kinabahan ako. Iniisip kung may mali ba sa aking ginawa. "Ako po, sir. May problema po ba?" Tinitigan niya ako ng matagal. Isang tingin na tila binabasa ang aking buong pagkatao bago siya muling nagsalita na nagpatigil sa tibok ng aking puso. "Ang lasang ito. Matagal ko na itong hinahanap. Ikaw ba ang anak ni Rodolfo?" "Hindi po ako nagkakamali, Hija. Ang timpla ng mechadong ito ang timplang nagpanalo sa tatay mo sa mga kompetisyon noon. Ako si Attorney Jose, ang matalik na kaibigan at abogado ng iyong ama." Ang mga salitang yon ni Attorney Jose ay tila isang malakas na haplos sa aking natutulog na alaala. Habang nakatayo ako sa harap ng counter, suot ang aking apron na may mantsa ng toyo at kamatis, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Sa loob ng 10 taon na kasama ko si Kenji, ang tanging pagkakakilanlan ko ay ang pagiging asawa ng isang direktor. Nakalimutan ko na ako ay anak ni Rodolfo, ang lalaking nagturo sa akin na ang bawat luto ay dapat may kaluluwa. Akala ko po ay kinalimutan na ng mundo ang tatay ko. Bulong ko. Ang aking boses ay naglalakbay sa pagitan ng lungkot at pagkamangha. Hinding-hindi, Teresa. Ang katarungan ay maaring mabagal, pero laging nakakahanap ng daan, sagot ni Attorney Jose habang iniabot sa akin ang isang business card. "Hanapin mo o ako kapag handa ka na. Maraming iniwan ng tatay mo na hindi mo pa alam." Lumipas ang mga araw at ang karinderya ni Aling Tiago ay unti-unting naging usap-usapan. Ang amoy ng aking nilulutong mechado at adobo ay tila isang magnet na humihigop sa mga tao mula sa iba't ibang dako. Ang bawat barya na inilalagay ko sa aking alkansya ay tila mga butil ng dangal na unti-unti kong nababawi. Ngunit sa gitna ng aking pagsisikap, hindi nawawala ang mga anino ng nakaraan. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga silya, isang marangyang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng aming payak na kainan. Mula rito ay bumaba si Doña Aurora. Suot niya ang kanyang mamahaling bestido at ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang tinitingnan ng paligid. Ang alikabok sa kalsada, ang ingay ng mga tricycle at ang usok mula sa aking kalan. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang babala. "Kaya pala ang lakas ng loob mong tumanggi sa tulong ni Kenji. Dahil dito ka na pala nagpapakasasa sa dumi."
Nagluluto ka pa rin ba sa gitna ng langaw, Teresa? Hindi ako natinag. Ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa ng may dignidad. Ang pagkain po rito ay malinis, ma'am. Mas malinis pa kaysa sa konsensya ng mga taong nagnanakaw ng kaligayahan ng iba. Namula ang mukha ni Doña Aurora sa galit. Hampas lupa ka talaga. Akala mo ba ay sisikat ka sa basurang ito? Tingnan mo ang sarili mo. Amoy sibuyas at bawang ka na naman. Hinding-hindi ka magiging kasing antas ni Valerie. Sa gitna ng kanyang panunumbat, biglang nabulunan si Doña Aurora dahil sa tindi ng kanyang pagsigaw. Nagsimula siyang umubo ng malakas. Ang kanyang mukha ay naging kulay ube habang pilit na humihingi ng hangin. Sa halip na magalit, kumuha ako ng isang baso ng malinis na tubig at mahinahong inilapag ito sa harap niya. Uminom po muna kayo, ma'am. Ang galit ay nakakabit sa lalamunan kapag hindi ito totoo. Sabi ko nang may kapayapaan sa aking boses, ang mapatunayan na kahit gaano nila ako itrato, na parang hayop, ang kabutihang itinanim sa akin ng aking ama ay hindi kailanman mabubura. Ininom ni Aurora ang tubig ng mabilis, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng puot. Nang mahimasmasan, tumayo siya ng tuwid at ibinato sa akin ang isang piraso ng papel. Huwag kang masyadong kampante, Teresa. Ang lupang kinatatayuan ng karinderyang ito ay binili na ni Kenji. Sa loob ng 1 linggo, gigibain ang lahat ng ito para itayo ang bago niyang bodega. Tingnan natin kung saan ka pupulutin kapag wala na ang duming ito na ipinagmamalaki mo. Ang bawat salita niya ay tila isang malakas na sampal sa aking mukha. Pinanood ko ang pag-alis ng kanyang sasakyan habang ang papel na iniwan niya, ang notice of eviction, ay dahan-dahang nalulukot sa aking nanginginig na kamay. Tiningnan ko si Aling Tiago na ngayon ay umiiyak na sa sulok at ang mga suki naming naguguluhan. Sa loob ng aking dibdib, ang takot ay muling nagbabalik. Ngunit kasabay nito ay ang isang matinding katanungan na nagpapatigas sa aking paninindigan. Hanggang kailan nila ako hahabulin para lang sirain? Sa dinami-dami ng espasyo sa mundong ito, bakit kailangan pa nilang agawin ang tanging piraso ng lupa kung saan ako nagsisimulang muling huminga? Ilang milyon pa ba ang kailangan mo, Valerie? Hindi ako bangko na basta-basta na lang naglalabas ng pera. Ang boses ni Kenji ay puno ng tensyon habang nakatayo siya sa loob ng kanyang marangyang opisina, kung saan ang bawat gamit ay gawa sa mamahaling kahoy at salamin. Sa kabilang linya, ang boses ni Valerie ay tila isang matalim na kuko na kumakamot sa kanyang pasensya. Don't shout at me, Kenji. Sabi mo ay direktor ka na. Diba? Kung hindi mo kayang ibigay ang lifestyle na gusto ko, baka dapat ay humanap na lang ako ng iba na mas may kakayahan. Dahan-dahang ibinaba ni Kenji ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding presyur. Tumingin siya sa screen ng kanyang laptop kung saan nakabukas ang mga bank accounts ng kanyang kumpanya. Ang mga numero doon ay hindi na tumutugma sa mga ulat na ibinibigay niya sa board of directors. Upang mapanatili ang luho ni Valerie at ang pagiging matapobre ni Doña Aurora, nagsimula na siyang humugot ng pondo mula sa mga proyektong hindi pa nasisimulan. Ang bawat click ng kanyang mouse ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin, ngunit sa kanyang isipan, ang mahalaga lang ay ang mapanatili ang kanyang imahe bilang isang matagumpay na lalaki. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, sa ilalim ng mainit na bubong ng karinderya ni Aling Tiago, ang kapaligiran ay puno ng pawis at pag-asa. Hawak ko ang aking lumang alkansya, dahan-dahang ibinubuhos ang mga barya at lukot na papel sa ibabaw ng sahig na kawayan. Ang bawat piso doon ay amoy pawis at amoy usok, mga saksi sa aking 13 oras na pagtatrabaho araw-araw. Teresa, hiha, huwag mong pilitin kung hindi talaga kaya. Malungkot na sabi ni Aling Tiago habang pinapanood ang aking ginagawa. Baka mas mabuting lumipat na lang tayo bago pa dumating ang mga bulldozer ni Kenji. Umiling ako nang may paninindigan. Hindi po, Inay Tiago.
Ang pagtakas ay hindi solusyon. Kapag pinabayaan nating kunin nila ang lugar na ito nang walang laban, tila hinayaan na rin nating tapakan nila ang ating dangal ng paulit-ulit. Dumating si attorney. Jose, bit-bit ang mga papeles na magiging susi sa aming huling baraha. Sa tulong niya, nag-apply kami ng isang business loan para sa mga small-scale entrepreneurs. Nakita niya ang potensyal ng aking mga recipe at ang dagsa ng mga suki na hindi bumibitaw sa amin. Teresa, may magandang balita ako. Simula ni Attorney Jose, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Hindi lang naaprubahan ang loan mo, may isang hindi nagpapakilalang investor na nag-order ng 100 lunch boxes araw-araw para sa kanyang mga empleyado. Ang bayad ay advance na at sapat na ito para mabayaran ang paunang deposito sa lupa bago pa man ito tuluyang mailipat sa pangalan ni Kenji. Napatigil ako sa aking ginagawa. Ang 100 order araw-araw ay isang malaking hamon, ngunit ito rin ang pintuang magliligtas sa amin mula sa pagkagiba. Tila may isang anghel na bumaba para alalayan ako sa aking paglalakad sa gitna ng apoy. Ang makitang ang aking mga barya na dahan-dahan kong inipon mula sa hirap ay unti-unti nang nagiging sapat na sandata para labanan ang milyon-milyong nakaw na yaman ni Kenji. Habang binibilang ko ang bawat barya, naramdaman ko ang tunay na halaga ng aking pagkatao. Hindi ito nasusukat sa laki ng bahay o sa kinang ng alahas, kundi sa katapatan ng bawat sentimong pinagtrabahuhan. Ngunit sa gitna ng aking pasasalamat, isang katanungan ang pumasok sa aking isipan. Sino ang misteryosong investor na ito na tila alam ang eksaktong sandali kung kailan ako malulunod? Bakit siya tumutulong sa isang hamak na tagaluto na tulad ko? Hinalungkat ko ang resibo ng order at nakita ang isang maliit na inisyal sa sulok ng papel. Isang titik na tila pamilyar, ngunit hindi ko matandaan kung saan ko nakita. Sino ka? At bakit mo inilalagak ang iyong pera sa isang pusong pinipilit na wasakin ng sarili niyang pamilya? Hindi sapat ang 10,000, Aurora. Ang sapatos na gusto ko, 3 beses ang halaga niyan. Huwag mo akong pagkaisahan ng ganong maliit na halaga. Ang boses ni Valerie ay parang matalim na lagari, pumuputol sa katahimikan ng mansyon. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nakapamewang. Ang mukha ay puno ng galit. Sa harap niya, si Doña Aurora ay tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang dati nitong matikas na tindig ay tila unti-unting bumabagsak habang yakap-yakap ang kanyang mamahaling bag. Wala na akong mailalabas, Valerie. Ang perang natitira sa akin ay para sa aking mga gamot at para sa darating na bayarin sa kuryente. Si Kenji ang hingan mo. Hindi ko alam ang mga kaganapang ito habang ako ay naghahanda para sa isang espesyal na gabi. Sa tulong ni attorney, Jose, naimbitahan ako sa isang parangal para sa mga natatanging maliliit na negosyante sa aming lungsod. Suot ko ang isang simpleng barot saya na gawa sa murang tela, ngunit malinis at maayos ang pagkakatahi. Wala akong suot na mamahaling alahas, tanging ang aking matamis na ngiti at ang kumpiyansa na muli kong nahanap sa gitna ng aking mga paghihirap. Habang naglalakad ako sa loob ng bulwagan, ang amoy ng mga sariwang bulaklak at ang malambot na tunog ng biolin ay tila isang panaginip. Ngunit sa isang sulok, nakita ko ang isang pamilyar na anino, si Kenji. Nakatayo siya malapit sa bar. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay tila pagod na pagod. Nang magtagpo ang aming mga tingin, nakita ko ang pagkagulat at ang isang emosyon na hindi ko inaasahan. Pangungulila. Lumalapit siya sa akin. Ang bawat hakbang niya ay tila mabigat. Teresa, ikaw ba yan? Ang ganda mo. Ang layo mo na sa babaeng iniwan ko sa kusina. Tumingin ako sa kanya ng diretso, walang galit, walang pait, tanging kapayapaan lamang. Salamat, Kenji. Ang kagandahan ay hindi lang sa panlabas, kundi sa kalayaang mahanap muli ang sarili.
Kamusta ang buhay na pinili mo? Yumuko siya. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na pagsusumamo. Ang gulo, Teresa. Si Valerie. Hindi siya tumitigil sa paghingi. Si Mama, laging galit. At si Basti, ninakawan niya si Mama. Kinuha niya ang lahat ng itinatagong alahas nito para lang sa kanyang sugal. Wala na akong matakbuhan. Ang mapagtanto na ang mga taong dating nagnakaw ng aking kapayapaan ay ngayon ay biktima na ng sarili nilang kasakiman. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng kulungan. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng pagsisisi na huli na ang lahat. Naramdaman ko ang lungkot para sa kanya, ngunit hindi ito sapat para kalimutan ang lahat ng sakit. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang palad ay malamig at nanginginig. Teresa, baka pwede tayong magsimula ulit? Naalala ko ang luto mo, ang pag-aalaga mo. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Kailangan kita. Please. Naramdaman ko ang paglamig ng aking pakiramdam. Ang bawat salita niya ay tila isang insulto sa lahat ng gabing iniyak ko sa ilalim ng ulan. Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawak. Ang tunog ng aking paghinga ay naging matatag. Tila isang pader na hindi na niya muling mabubuwag. Tumingin ako sa paligid, sa mga taong nagbibigay sa akin ng respeto, at muling bumalik ang aking tingin kay Kenji. Isang matalim na katanungan ang lumabas sa aking isipan, na tila isang huling hudyat ng aking ganap na paglaya. Bakit mo ako hinahanap ngayong ikaw na ang nasa dilim? Noong ako ang humihingi ng kahit katiting na awa, bakit mo ako itinulak sa gitna ng unos ng walang lingon-lingon? Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon habang papalapit siya sa aking pandinig. Tila may sasabihing isang lihim na magbabago sa lahat. Teresa, please. Iligtas mo ako. Alam kong ikaw ang may hawak ng ebidensya ng mga kinuha kong pondo. Huwag mo akong isumbong sa board. Magagawa nating itama ang lahat. Isang pirma mo lang, Teresa. Sabihin mo na ang perang nawawala sa kumpanya ay hiniram mo para sa itinatayo mong restaurant. Maililigtas mo ako sa kulungan at sa ganoong paraan, magkakaroon tayo ng bagong simula. Please, huwag mo akong hayaang mabulok sa rehas. Ang boses ni Kenji ay nanginginig, puno ng desperation na tila isang taong nalulunod na pilit humahawak sa isang matalim na patalim. Nakatayo kami sa gitna ng balkonahe ng bulwagan, malayo sa mga kumukutitap na ilaw at tawanan ng mga panauhin. Hawak-hawak ko ang aking tropeo, ang simbolo ng aking pagpupuyat, ang mga gabing umiiyak ako habang naghihiwa ng sibuyas, at ang bawat patak ng pawis na ibinuhos ko para muling itayo ang aking dangal. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang buhok niyang dati ay laging maayos, ay ngayon ay tila magulo, at ang kanyang mga mata ay may maiitim na bilog sa paligid. Mga marka ng mga gabing hindi siya nakakatulog dahil sa takot. Ang bawat salita niya ay tila isang malakas na sampal sa aking alaala. 10 taon akong naging martir, 10 taon kong binuhat ang lahat ng kanyang pagkakamali, at hanggang sa huli, ang hiling niya pa rin ay ang isakripisyo ko ang aking kalayaan para sa kanyang kasalanan. Hindi pera ang kailangan mo, Kenji. Mahinahon kong simula, ang aking tinig ay matatag at walang panginginig. Ang kailangan mo ay konsensya. Noong itinapon mo ako, sa ulan, na parang basurang may amoy ng gisa, naisip mo ba kung saan ako kukuha ng susunod na kakainin? Noong pinirmahan mo ang mga papel para bawiin ang lahat sa akin, naisip mo ba kung may matutuluyan pa ako? Humakbang siya palapit. Tila gustong hawakan ang aking mga kamay, ngunit umatras ako. Ang bawat paglapit niya ay tila nagdadala ng amoy ng alak at ng kasinungalingang matagal kong kinulong sa aking puso. Teresa, babayaran kita. Dodoblehin ko ang perang kailangan mo. Sabihin mo lang ang presyo, ibibigay ko lahat. Basta huwag lang akong makulong.
Pagsusumamo niya, ang kanyang boses ay tila isang asong nagmamakaawa. Dahan-dahan kong binuksan ang aking maliit na pitaka. Kinuha ko ang ilang pirasong barya, mga sentimong naitabi ko mula sa unang araw ng aking pagtitinda sa karinderya ni Aling Tiago. Hinayaan ko ang mga baryang ito na mahulog sa kanyang harapan. Ang mga ito ay gumulong sa makinis na sahig ng balkonahe, lumilikha ng isang matalim at tuyong tunog bago tuluyang huminto sa paanan ng kanyang mamahaling sapatos. Ang mapagtanto na ang lahat ng kanyang kayamanan ay walang halaga kumpara sa mga baryang ito na pinaghirapan ko ng may katapatan. Ayan ang presyo ng 10 taon kong pananahimik, Kenji. Sabi ko habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga nanlilisik na mata. Sapat na yan para pambili ng kape sa loob ng kulungan dahil hinding-hindi ko na muling ipagpapalit ang aking pangalan para sa isang lalaking ang tanging alam ay manira ng buhay. Tumalikod ako sa kanya. Ang aking mga hakbang ay magaan at puno ng determinasyon. Ramdam ko ang kanyang mga mata na nakatitig sa aking likuran, puno ng puot at takot. Ang bango ng mga bulaklak sa paligid ay tila lalong tumindi. Nagsisilbing paalala na ang panahon ng aking pagtitiis ay tapos na. Teresa, pagsisihan mo ito. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Sigaw niya mula sa likuran. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Hindi ako lumingon. Nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa maliwanag na bahagi ng bulwagan, kung saan ang mga tao ay naghihintay na marinig ang aking kwento ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng aking kaligayahan, isang pamilyar na anino ang nakita ko sa malayo. Isang babaeng nakaupo sa isang silya, nakayuko, at tila may dalang mabigat na pasanin. Si Doña Aurora. Ang dating matapobreng reyna ng mansyon ay ngayon ay tila isang tuyot na dahon na pilit kumakapit sa huling hibla ng kanyang yaman. May hawak siyang isang maliit na baso ng tubig at ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis, dahilan upang ang tubig ay bahagyang tumapon sa kanyang mamahaling seda. Bakit ka nag-iisa sa gitna ng karangyaang ito? Nasaan ang mga anak mong sinasabi mong mag-aalaga sa iyo hanggang sa huli? Isang malakas na kulog ang narinig mula sa labas. Tila isang hudyat na ang tunay na unos ay hindi pa tapos para sa kanila. Ang katarungan ay nagsisimula pa lamang, maningil. Mr. Kenji, kailangan ninyong sumama sa amin. May warrant of arrest kami laban sa inyo para sa kasong qualified theft at estafa na isinampa ng board of directors ng inyong kumpanya. Ang mga salitang yon ng pulis ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng hapagkainan sa mansyon. Nakatayo si Kenji sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. At ang kutsarang hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Lumilikha ng isang matunog na kalansing na umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa harap niya, ang mga pagkaing in-order mula sa isang mamahaling restaurant ay tila naging lasang abo sa kanyang dila. Sa kabilang bahagi ng mansyon, naririnig ang kalabog ng mga maleta. Pababa ng hagdan si Valerie. Suot ang kanyang pinakamahal na coat at bitbit ang lahat ng kanyang mga alahas. Wala sa kanyang mukha ang bakas ng pag-aalala para kay Kenji. Sa halip, ang tanging makikita ay ang pagmamadali at ang lamig ng isang taong tapos na sa kanyang pakinabang. Valerie, saan ka pupunta? Iligtas mo ko ako ang mga connection mo, ang tatay mo. Gamitin mo sila. Pagsusumamo ni Kenji, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang hinahabol ang tingin ng babae. Huminto si Valerie sa paanan ng hagdan. Tumingin kay Kenji ng may halong pandidiri at dahan-dahang inayos ang kanyang buhok. Koneksyon? Kenji, ang mga taong tulad ko ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga magnanakaw at talunan. Sabi mo sa akin ay matatag ang kumpanya mo. Pero puro pala ito kasinungalingan. Wala ka ng pera. Wala ka ng silbi sa akin. Huwag mo na akong muling tatawagan. Dahan-dahan siyang lumakad palabas. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay unti-unting napalitan ng amoy ng malamig na pawis
at takot sa loob ng mansyon. Ito ang katotohanang kinatatakutan ni Kenji. Ang mabatid na ang pag-ibig na binili niya ng nakaw na yaman ay kasing babaw lang ng pinturang madaling mabakbak. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Doña Aurora ay nakahiga sa kanyang silid, pilit na humihinga sa tulong ng isang nebulizer. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame, puno ng luhang hindi na makaagos. Kanina pa siya tumatawag kay Basti, ang kanyang bunsong anak, para humingi ng gamot. Ngunit ang tanging sagot na natanggap niya ay ang tunog ng teleponong hindi sinasagot. Si Basti ay abala sa isang kasino. Sinusugal ang huling piraso ng alahas na ninakaw niya mula sa baul ng kanyang sariling ina. Naririnig ni Aurora ang kalansing ng mga posas mula sa ibaba. Ang tunog ng metal na naglalapat. Isang tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng kanilang huwad na kaharian. Ang bawat paghinga niya ay puno ng hapdi, isang paalala ng bawat pangungutya at pagmamaliit na ibinato niya kay Teresa noon. Ang mapagtanto mula sa aking maliit at tahimik na restaurant na ang katarungan ay hindi laging kailangang dumanas ng dahas. Sapat na ang panoorin ng isang tore na itinayo sa kasinungalingan na dahan-dahang gumuho dahil sa sarili nitong bigat. Ang bawat brick na inilagay nila nang may kasakiman ay siya ring bumagsak sa kanilang sariling mga ulo. Habang dinadala si Kenji palabas ng mansyon, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa labas ng gate. Hindi si Teresa, kundi ang mga kapitbahay na dati ay kinukutya ni Aurora. Ngayon ay nakatingin sa kanila nang may halong awa at pangungutya. Ang kislap ng mga ilaw ng pulis ay nagbibigay ng isang nakakahilong liwanag sa madilim na kalsada. Ang bawat hakbang ni Kenji patungo sa sasakyan ng pulis ay tila isang mahabang paglalakbay patungo sa kawalan. Isang katanungan ang pilit na sumasagi sa kanyang isipan. Isang katanungang tila isang sumpa na hindi niya na matatatakasan. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng aking pinangarap? Sa paghahanap ko ng higit pa sa sapat, bakit pati ang tanging taong tunay na nagmahal sa akin ay nawala rin sa aking mga kamay? Ang pinto ng sasakyan ay sumara nang may isang matunog na lagapak. Tila isang huling hudyat na ang dilim ay tuluyan nang lumamon sa kanyang mundo. Nasa harap ako ng telebisyon sa loob ng aking bagong opisina nang lumabas ang balitang kinumpirma ang hatol kay Keiji. 10 taon hanggang 15 taong pagkakakulong para sa kasong qualified theft at estafa. Ang kanyang larawan na dati ay laging nakangiti at puno ng kayabangan sa mga business magazine ay ngayon ay pinalitan ng isang mugshot. Malamlam ang mga mata, magulo ang buhok, at bakas ang matinding takot sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang kababagsakan niya. Hindi ko naramdaman ang saya na inaakala kong darating. Sa halip, ang naramdaman ko ay isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Ang tunog ng aking paghinga ay naging matatag, tila isang mahabang paglalakbay na sa wakas ay nakarating na sa dulo. Sa labas ng mansyong dati naming tinitirhan, nakapaskil na ang pulang karatula ng sheriff. Foreclosed. Ang mga gamit na dati ay pinag-aawayan ni na Valerie at Aurora ay dahan-dahang inilalabas ng mga tauhan ng bangko. Nakita ko sa mga ulat na si Doña Aurora ay pinalayas na rin sa mansyon dahil hindi na mabayaran ang mga utang ni Kenji. Wala siyang matuluyan dahil ang kanyang bunsong si Basti ay tuluyan ng naglaho matapos matalo ang lahat ng perang ninakaw nito sa kanya. Pumunta ako sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng riles kung saan ayon kay Attorney Jose ay doon pansamantalang nanunuluyan ang matanda. Ang amoy ng amag at ang singaw ng mainit na yero ay tila sumusuntok sa aking sikmura. Doon, sa isang sulok ng madilim at masikip na silid, nakita ko si Aurora. Nakahiga siya sa isang manipis at butas-butas na banig. Ang kanyang balat ay tila nakadikit na sa kanyang mga buto at ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa kisame. Wala na ang mga mamahaling alahas, wala na ang seda. Tanging isang kupas na duster na lamang ang suot niya.
Nang marinig niya ang aking mga hakbang, dahan-dahan siyang lumingon. Teresa, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na hinihipa ng hangin. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Para saksakin ako ng iyong tagumpay? Umiling ako. Lumapit ako at inilapag ang isang supot ng mga gamot at mainit na pagkain mula sa aking restaurant. Nandito ako para ibigay ang kailangan ninyo, ma'am. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil tao rin po ako. Hindi katulad ng trato ninyo sa akin noon. Ang mapagtanto na ang pinakamatinding parusa para sa isang taong mapangapi ay hindi ang gantihan sila ng kasamaan, kundi ang ipakita sa kanila ang kabutihang hindi nila kailanman kayang tularan. Ang pagkakita sa kanyang kalagayan ay hindi nagbigay sa akin ng galit, kundi ng isang malalim na pag-unawa na ang bawat masamang gawa ay may kaakibat na timbang na sa huli ay dudurog din sa gumagawa nito. Pagkatapos noon, dumiretso ako sa ospital kung saan naroon ang aking ina, si Maria. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kanyang silid. Doon, nakita ko ang isang matandang babaeng may maamong mukha. Tila isang salamin ng aking sarili sa hinaharap. Nang magtagpo ang aming mga mata, naramdaman ko ang isang kuryente ng pagkilala na tumagos sa aking buong pagkatao. Teresa, ang anak ko. Bulong niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang aking mukha. Napaiyak ako habang hinahawakan ng kanyang mga palad. Ang bawat sugat sa aking puso ay tila unti-unting naghihilom sa bawat haplos niya. Opo, Nay. Nandito na po ako. Hindi na po nila tayo mapaghihiwalay. Ngunit sa gitna ng aming muling pagkikita, isang nurse ang pumasok at may iniabot sa aking isang dokumento. Isang liham mula sa opisina ni Attorney Jose. Binasa ko ito ng mabilis at ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang mansyon ni Kenji. Ang mansyong kinalakihan ko at kung saan ako itinaboy ay nakatakdang isubasta sa susunod na linggo. At ayon sa liham, may isang bidder na handang magbayad ng doble para makuha ito at ang tanging layunin nito ay ang tuluyang burahin ang anumang alaala ko sa lugar na yon. Sino ang taong ito na tila may malalim na galit sa akin kahit na sa gitna ng aking tagumpay at bakit tila ang nakaraan ay ayaw pa rin akong lubayan? Hindi ako papayag na makuha ng iba ang lugar na ito. Ito ang saksi sa aking bawat pagluha. At ito rin ang magiging saksi sa aking ganap na paglaya. Ang boses ko ay mahinahon, pero may talim na tila isang bagong hasang patalim. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa loob ng aking silid sa ospital, habang natutulog ng mahimbing ang aking ina sa kama. Inayos ko ang aking buhok, tinitingnan ang bawat linya sa aking mukha na nabuo dahil sa 10 taon ng pagtitiis. Ang bawat linyang iyon ay hindi na marka ng katandaan, kundi mga ukit ng isang mandirigmang hindi sumuko sa gitna ng digmaan ng buhay. Ang araw ng subasta ay dumating na may kasamang matinding init ng sikat ng araw. Tila gustong sunugin ang lahat ng dumi ng nakaraan. Pagdating ko sa harap ng mansyong dating kinalakihan ko, naramdaman ko ang isang pamilyar na kaba. Ang malaking gate na bakal na dati ay nagsilbing bilangguan ng aking kaligayahan, ay ngayon ay bukas na para sa sino mang may sapat na salapi. Sa loob ng bulwagan, nakita ko ang mga taong nakasuot ng mamahaling damit. Nag-uusap tungkol sa halaga ng bawat pader at bawat sulok ng bahay na ito. Ngunit sa isang sulok, nakaupo ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit, nakatago ang mga mata sa likod ng madilim na salamin. Siya ang kinatawan ni Valerie. Alam ko ang kanyang plano, ang makuha ang bahay na ito para lamang gawing isang bodega ng basura, isang huling paraan ng paghihiganti dahil sa pagbagsak ni Kenji na isinisisi nila sa akin. Ang subasta para sa mansyong ito ay magsisimula sa 10 milyong piso. Anunsyo ng auctioneer. Ang tunog ng kanyang martilyo sa kahoy na mesa ay tila isang tibok ng pusong nagmamadali. 15 milyon,
Sigaw ng kinatawan ni Valerie, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. 20 milyon. Mahinahon kong sabi. Habang itinataas ang aking kamay, ramdam ko ang lahat ng mata na nakatuon sa akin. Ang mga bulong-bulungan ay tila hangin na umiikot sa loob ng silid. Hindi ba't siya ang asawa ni Kenji? Paano siya nagkaroon ng ganyang kalaking pera? 30 milyon! Muling sigaw ng lalaki. Ang kanyang mukha ay nagsimulang mamula sa galit. Tiningnan ko ang aking palad. Ang bawat kalyo doon ay tila sumasigaw sa akin na huwag bibitaw. Naalala ko ang bawat pisong inipon ko mula sa pagtitinda ng lugaw, ang bawat gabing hindi ako natutulog para lang matapos ang mga order ng lunchboxes. Ang perang hawak ko ngayon ay hindi nakaw, hindi galing sa pandaraya, kundi bunga ng bawat butil ng pawis at bawat patak ng dugo na ibinigay ko para sa aking bagong simula. 40 milyon, sabi ko nang may matatag na tinig. Tumigil ang lahat. Ang katahimikan ay tila isang kumot na bumalot sa buong bulwagan. Ang kinatawan ni Valerie ay napayuko. Hindi na makahirit. Dahil ang budget na ibinigay sa kanya ay hindi na sapat para labanan ng isang babaeng may baon na determinasyon sa halip na kasakiman. Going once, going twice, sold. Ang huling bagsak ng martilyo ay tila isang tunog ng paglaya. Ang muling pagpasok sa mansyong ito, hindi bilang isang asawang tinitingnang mababa, kundi bilang ang nag-iisang nagmamay-ari nito. Dahan-dahan kong nilakad ang daan patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ko sa makinis na tiles ay tila isang awit ng tagumpay. Nang makarating ako sa harap ng pinto, isang matandang babaeng marungis at nakayuko ang lumapit sa akin. May hawak siyang isang basag na plastik na tasa. Nanginginig ang mga kamay at pilit na humihingi ng kahit anong maibibigay. Ma'am, baka po may kahit kaunting barya kayo para lang po sa pambili ng tinapay. 2 araw na po akong hindi kumakain. Pagsusuma mo niya, ang kanyang boses ay tila isang mahinang iyak. Napatigil ako. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang mukha at doon ay muli kaming nagtagpo. Si Doña Aurora, ang dating reyna ng bahay na ito, ay ngayon ay tila isang aninong naligaw sa gitna ng sikat ng araw. Hindi niya ako agad nakilala dahil sa labo ng kanyang paningin at sa ganda ng aking ayos. Teresa? Bulong niya nang sa wakas ay malapit na ako sa kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat at matinding kahihiyan. Ang tasa sa kanyang kamay ay nalaglag at gumulong sa semento. Lumilikha ng isang malungkot na tunog bago tuluyang huminto. Ikaw na ba ang may-ari ng bahay na ito? Tiningnan ko siya ng walang halong galit. Tanging isang malamig at matigas na katotohanan lamang ang nasa aking mga mata. Hindi na po ito ang inyong palasyo ng kayabangan, ma'am. Ito na po ang magiging tahanan ng aking ina at ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa katapatan. Naiyak si Aurora na paupo sa semento habang hawak-hawak ang kanyang dibdib. Patawarin mo ako, Teresa. Patawarin mo kami. Wala na kaming matuluyan. Si Basti ay nawala na. At si Kenji ay nabulok na sa rehas. Nagugutom na ako, hiya. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang susi ng mansyon at binuksan ang pinto. Hindi ko siya itinaboy, ngunit hindi ko rin siya binigyan ng malambot na salita. Maari kayong kumain sa aking foundation, ma'am. Doon ay may sapat na pagkain para sa mga inabando na. Ngunit hinding-hindi na kayo muling makakatapak sa loob ng bahay na ito bilang may-ari. Pumasok ako sa loob at isinara ang pinto. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang yakap na nagpapakalma sa aking diwa. Ngunit sa ibabaw ng mesa sa gitna ng sala, nakita ko ang isang liham na kararating lang mula sa bilibid, ang sulat ni Kenji. Nanginginig ang aking mga kamay habang tinitingnan ang sobrang may pangalan ko. Isang huling katanungan ang pilit na pumapasok sa aking isipan. Kasing talim ng isang punyal na pilit bumaon sa aking sugat.
May karapatan pa ba siyang humingi ng tawad pagkatapos ng lahat? At handa ba ang aking puso na basahin ang mga salitang maaaring muling magbukas ng mga alaala ng aking pagkawasak? Dahan-dahan kong inilapit ang sobre sa apoy ng isang kandila na nakasindi sa tabi. Pinapanood ang bawat hibla ng papel na dahan-dahang nagiging abo. Ang bawat titig ko sa apoy ay tila isang panata na ang nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa aking hinaharap. Hindi ko na kailangan ng iyong tawag, Kenji. Ang bawat salita mo ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang buhay, at higit sa lahat, wala nang puwang sa aking puso. Ang mga salitang ito ay pabulong kong binigkas habang nakatayo ako sa balkonahe ng aking mansyon. Pinapanood ko ang unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang simoy ng hangin ay hindi na malamig at malupit. Sa halip, ito ay tila isang banayad na haplos na nagpapaalala sa akin na tapos na ang panahon ng aking pagkauhaw sa pag-ibig na hindi ko kailanman nakuha. Sa loob ng nakalipas na mga buwan, ang mansyon na ito ay hindi na isang gintong hawla. Binuksan ko ang lahat ng mga bintana upang pumasok ang liwanag at ang sariwang hangin. Ang bango ng niluluto kong mesyado at adobo ay umaabot hanggang sa labas ng gate, ngunit hindi na para pagsilbihan ang mga taong mapangapi. Ngayon, ang bawat putahing inihahanda ko ay para sa aking Teresa Foundation, isang tahanan para sa mga kababaihang inabandona at minaltrato ng kanilang mga pamilya. Isang umaga, habang namamahagi ako ng mainit na sabaw sa aming soup kitchen, nakita ko ang isang pamilyar na mukha sa dulo ng pila. Nakasuot siya ng isang lumang sombrero at nakayuko. Pilit na itinatago ang kanyang pagkakakilanlan. Nang makarating siya sa harap ko, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin. Si Valerie. Ang babaeng dati ay kumikinang sa mga alahas at mamahaling pabango, ay ngayon ay tila isang tuyot na bulaklak. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ang kanyang mga kamay ay may mga galos, mga marka ng pagtatrabaho bilang isang labandera. Matapos siyang iwanan ng lahat ng kanyang mga koneksyon nang bumagsak si Kenji. Teresa, hindi ko alam na ikaw ang nagpapatakbo nito. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kahihiyan. Gutom na ako. Wala na akong matuluyan. Ang mapagtanto na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang iyong kaaway, kundi ang magkaroon ng kakayahang tumulong sa kanila mula sa isang posisyon ng lakas at kapayapaan. Kinuha ko ang isang malaking mangkok ng sabaw at iniabot ito sa kanya ng may katatagan. Kumain ka, Valerie. Sa lugar na ito, walang nakaraan. Tanging busog na tiyan at pagkakataong magsimulang muli. Sabi ko nang may mahinahong tinig. Tinitigan niya ako at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang pagkilala na hinding-hindi niya kailanman kayang maabot ang antas ng aking pagkatao. Lumipas ang mga linggo at ang aking negosyo ay lalong lumago. Sa tulong ni Attorney Jose, nalaman ko ang huling lihim ng aking ama. Ang recipe na ibinigay niya sa akin ay hindi lamang para sa masarap na pagkain. Ito ay may kasamang patent at mga lupain na nakapangalan sa akin na matagal na palang itinatago at pilit na kinukuha ni Kenji sa pamamagitan ng pekeng dokumento. Ang katarungan ay tuluyan ng kumampi sa akin. Isang hapon, habang inaalagaan ko ang aking ina sa aming hardin, isang lalaki ang lumapit sa akin. Siya ang abogado ni Kenji mula sa kulungan. May iniabot siyang isang maliit na kahon at isang sulat na may selyo ng bilibid. Ayaw po itong tanggapin ng iba, pero ipinipilit ni Kenji na ibigay ito sa inyo. Sabi niya, ito na lang ang natitirang bagay na may katotohanan sa kanyang buhay. Paliwanag ng abogado. Binuksan ko ang kahon. Sa loob nito ay ang aking lumang singsing sa kasal. Ang singsing na ibinenta niya noon para ibili ng regalo si Valerie.
Ngunit tila muli niyang nakuha sa hindi ko alam na paraan. Kasama nito ang isang maikling sulat. Teresa, sa bawat gabi rito sa dilim, ang tanging naaalala ko ay ang bango ng iyong luto at ang init ng iyong pag-ibig. Patawarin mo ako dahil sa paghahanap ko ng ginto, itinapon ko ang tanging hiyas na tunay na nagmamahal sa akin. Naramdaman ko ang isang matinding kurot sa aking puso, ngunit hindi na ito ang sakit ng isang sugat na sariwa. Ito ay ang hapdi ng isang paalam. Tiningnan ko ang singsing at pagkatapos ay tumingin ako sa aking ina na masayang nagdidilig ng mga rosas. Dahan-dahan kong isinara ang kahon. Isang katanungan ang pilit na bumubulong sa aking isipan, tila isang huling pagsubok sa aking bagong silang na pagkatao. Sapat na ba ang mga salitang ito para burahin ang 10 taon ng aking pagdurusa? O ang singsing na ito ay isa na namang paalala na ang ilang mga bagay ay mas mabuting manatili na lamang sa nakaraan, baon sa ilalim ng lupa kung saan hindi na sila muling makakasakit? Itinago ko ang kahon sa loob ng aking bulsa at naglakad patungo sa aking ina. Ang tunog ng aking mga hakbang sa damuhan ay tila isang masayang ritmo, isang hudyat na ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa isang lalaki, kundi sa isang matagumpay na babaeng nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng unos. Ang huling kabanata ng aking paglalakbay ay hindi nasulat sa pamamagitan ng tinta, kundi sa pamamagitan ng bawat patak ng pawis at bawat ngiting muli kong nahanap sa gitna ng mga guho ng aking nakaraan. Nakatayo ako sa gitna ng hardin ng aking mansyon, kung saan ang samyo ng mga sariwang sampagita ay humahalimuyak sa hangin, tila isang banayad na insenso ng pasasalamat. Ang sikat ng ginintuang araw ay dahan-dahang humahalik sa aking balat, nagbibigay ng init na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa kapayapaan. Sa malayo, naririnig ko ang tawanan ng mga kababaihan sa aking foundation, mga boses na dati ay puno ng takot, ngunit ngayon ay umaawit na ng pag-asa. Inilipat ko ang aking tingin sa aking mga kamay, ang mga kalyo na dati ay kinutya ni Doña Aurora bilang tanda ng aking pagiging mababang uri, ay ngayon ay tila mga ukit ng karangalan. Ang mga kamay na ito ang nagluto, naglinis, at bumuo muli ng isang imperyo mula sa wala. Hindi na ako ang asawang martir ni Kenji. Ako na si Teresa, ang babaeng nahanap ang kanyang tunay na halaga sa salamin ng kanyang sariling pagsisikap. Teresa anak, handa na ang hapunan. Ang paborito mong mechado ang niluto ko para sa atin. Tawag ng aking ina, si Maria, mula sa loob ng bahay. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng buhay. Malayo sa mahinang bulong na narinig ko sa ospital noon. Ngumiti ako at dahan-dahang lumakad patungo sa kanya. Sa bawat hakbang ko sa damuhan, naramdaman ko ang pagbitiw ng huling hibla ng pait na nanahan sa aking puso. Pinatawad ko na ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat sila sa aking kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang katarungan ay naisakatuparan na. Si Kenji ay natutong mabuhay sa katotohanan sa loob ng rehas. Si Aurora ay nahanap ang kanyang huling hantungan sa piling ng mga taong dati niyang hinamak. At si Valerie ay dahan-dahang bumabangon mula sa dumi ng kanyang sariling mga pagkakamali. Bago ako pumasok sa loob, tumingin ako sa malayo, sa direksyon kung saan lumulubog ang araw. Isang huling kaisipan ang dahan-dahang namuo sa aking diwa, kasing linaw ng kristal at kasing tibay ng bakal. Ang tunay na happy ending ay hindi ang mahanap ang isang bagong lalaking magliligtas sa iyo. Ito ay ang mapagtanto na ikaw ang sarili mong bayani, na ang iyong kaligayahan ay hindi nakasalalay sa isang singsing o sa isang pangalan, kundi sa bawat araw na pinipili mong mahalin ang iyong sarili ng buong buo. Pumasok ako sa loob at isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara nito ay tila isang huling tuldok sa isang mahaba at masakit na kabanata. Sa loob,
Ang bango ng pagkain at ang init ng pagmamahal ng aking ina ay naghihintay sa akin. Wala ng luha, wala ng takot. Tanging ang bukas na puno ng liwanag. Sa wakas, ang pusong ninakawan ay hindi lamang bumangon, ito ay ganap ng nakalaya.